Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga ito ay may panibago na namang mensahe na babasahin natin galing sa Our Daily Bread Ministries. So, ang title ng babasahin ko ngayon ay tungkol sa nakikita ka. Ano ibig sabihin ng nakikita ka? Ito ay galing sa buhay ni Saulo at Bernabe at saka Marcos na babasahin natin ngayon galing sa Gawa chapter 9 verse 26. Sabi dito, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Nasa Gawa chapter 9 verse 26. So hindi nila akalain na si Saulo ay mapabilang sa mga alagad ng Diyos dahil dati si Saulo, yung buhay niya ay siya yung nagpapahirap sa mga Kristiyano. So meron tayong istorya na babasahin mula dito. Siya ay si Hanashel. Sinabi ng gurong si Hanashel sa kanyang sinulat kung paano maging mahusay na tagapagturo. Ayon sa kanya, kailangang nakakahamon, nakapagpapalakas ng loob ng tao ang iyong pagtuturo. Ang pinakamahalaga rin daw ang makita mo ang totoong pagkatao nila. Mahalaga kasi sa tao ang makita, makilala at pagkatiwalaan siya. Sa bagong tipan naman ng Biblia, mababasa natin ang tungkol kay Bernabe na lingkod ng Diyos, anak ng nakapagpapalakas ng loob ang kahulugan ng kanyang pangalan. May kakayahan si Bernabe na makita ang tunay na kalooban ng nakapaligid sa kanya. Kaya naman sa Gawa chapter 9, binigyan niya ng pagkakataon si Saulo na ipakitang nagbago na ito. So, naramdaman niya na nagbabago na pala si Saulo. Dati kasing pinagmamalupitan ni Saulo na tinatawag ding Pablo ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya hindi nilalapitan ng mga mananampalataya si Saulo dahil takot sila sa kanya at hindi sila maniniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus. Yan ay nasa Gawa chapter 9 verse 26 pa rin. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagtatalo sina Pablo at Bernabe dahil ayaw isama ni Pablo si Marcos sa kanilang pagbisita sa mga bayan kung saan ay magpapahayag sila ng salita ng Diyos. Gawa 15:36. Iniwan kasi sila noon ni Marcos. Kaya naman pala, noong panahon nagpapahayag sila ng magandang balita. So iniwan pala sila ni Marcos dati. So may experience na pala si Saulo. Pero gayon pa man, humingi rin ng tulong si Pablo kay Marcos. Isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang may tutulong niya sa mga gawain ko. Nasa 2 Timoteo chapter 4 verse 11. Naglaan ng oras si Bernabe upang makita sina Pablo at Marcos. Marahil tulad ni Bernabe, nakikita natin ang kakayahan ng iba o baka tayo ang may kailangan ng tagapagturong ukol sa buhay espiritual. Okay, dahil si Bernabe ay nababasa na niya ang kalooban ng tao. Kasi nga, base sa binasa natin, meron siyang kakayahan na basahin ang tunay na kalooban ng mga tao. Kaya, ginamit niya si Paulo at saka si Marcos sa gawaing spiritual or pagbabahagi ng mensahe ng Diyos. Kasi dati itong dalawang taong to, si Saulo at saka si Marcos, ay may mga hindi pala maganda or may hindi mga kaaya-ayang ginawa dati. Si Saulo naman yung nagpapahirap sa mga Kristiyano. Dati naman si Marcos nang iwan nung sila ay nagpapahayag ng mensahe, ng balita. Kaya si Pablo walang tiwala kay Marcos. At saka ngunit si Bernabe ay pinagkatiwalaan na niya yung dalawa dahil alam niyang sa kaloob-looban ng dalawa ay nagbabago na sila. Sila na ay totoong mga alagad ng Panginoon. So marahil din sa buhay natin, meron tayong kilalang tao na dati is masama siya or
Yung iba, meron nga akong kaibigan na nakulong siya dati. Pero kapag kami nag-uusap, sobrang nagsisisi na siya talaga. Parang nagbago na yung buhay niya. Ayaw na niyang mangyari yung nangyari niya dati. So, kung may taong mga ganun, siguro maganda kung pagbibigyan natin sila ng pagkakataon na pakita yung buhay nila na sila ay nagbago. At saka, makikita naman at mababasa naman natin yung totoong nagbabago na is gumagawa naman sila ng kabutihan. At sana ay bibigyan tayo ng Panginoon ng kagaya ni Bernabe na may kakayahan na basahin kalooban ng ibang tao. So humingi tayo ng tulong sa Diyos na ituro tayo sa mga taong makakatulong at magpapalakas ng loob natin. So kung may mga problema man tayo sa buhay, sana ay makahanap tayo ng mga totoong tao na magpapabangon sa atin mula physical, spiritual, and emotional. At para hindi tayo maligaw or hindi tayo mapariwara. So humingi tayo ng tulong sa Diyos na ituro tayo sa mga tao makakatulong at magpapalakas ng loob natin. So sana ay meron tayong napulot sa maikling mensahe na yun at manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito at sa mensaheng sa buhay ni Bernabe at Saulo at Marcos, at sana ay makakilala kami ng mga taong may mga mabubuting kalooban at gustong magsilbi sa iyo, mga taong nagbabago yung buhay nila at seryosong nananampalataya sa iyo, Lord, para hindi po kami pariwara or hindi po maligaw ng landas. Sana ay tulungan niyo po kami or gabayan niyo po kami sa mga taong totoong tao na nagmamalasakit din sa buhay ng may buhay. At sana ay bigyan niyo po kami ng mga kaibigan, totoong kaibigan na makakatulong sa paglago ng spiritual na aspect ng buhay namin. Base naman sa mensahe na basa ko, sana ito ay makatulong sa inyo. Sana ay makatulong din ito sa akin. Binasa ko ito at isinare ko sa inyo para naman ay sana ay may matutunan din kayo base sa natutunan ko ngayon sa buhay ng mga disipulo. At maraming salamat sa inyo sa pagpapakikinig.